Umigting ng panga ni Limbert sa pagsigaw na ginawa ni Talia. Biglang sumeryosong kanyang ekspresyon na sa pagkakataong iyon ay parang mas hindi na siya kilala ni Talia. Bigla itong naging another version ng kanyang asawa. Naghahamon na naman ang mga paninitig nito sa kanya. Saktong dumating naman ang humahangos na doktor na nag-alala na rin sa naging sumbong ng ate ni Limbert. Dinaluhan na ito si Limbert. Nakma na magwawala at bubunutin ng mga wire ng aparato na kakabit pa sa kanya. Calm down, iho. Kailangan mo kumalma. Hindi siya pinakinggan ni Limbert na halatang sobrang naguguluhan din sa kinagisnan niyang environment. Nagpumiglas pa ito na animoy parang gustong kumawala sa kama. Kung kaya naman, inutos na ng doktor na turukan ng pasyente ng pampakalma. Dahil hindi nila ito makaya, nagwala pa itong lalo. Tanawin na hindi nagaan ang matiik ni Talia na tahimik lang umiiyak habang nanonood sa mga kaganapan. Patuloy na nalalabo ang kanyang mga mata, habang mas bumigat ng bumigat ang nakadagan sa kanyang dibdib. Ang buong akala pa naman niya ay magiging magaan na yon ngayong gising ng kanyang asawa. Ngunit mali siya. Mukhang nagkaroon pa yata ng amnesyang asawa niya sa katangahan niya. Malamang siya na naman ang may kasalanan noon dahil siya ang ugat ng kanilang aksident. Ganyan nga, iho. Kumalma ka. Kalma. Para nangihinang bumagsak ang katawan ni Limbert sa kama dala ng tinurok ditong gamot. Yung tipong literal na tinanggalan siya ng lakas ng katawan. Namungay ng mga mata niya habang palipat-lipat sa mga naroon ng paningin. Bago yung tuluyang sumara ay tumigil yun ng ilang segundo kay Talia. Sana pagising niya ulit ay ayos ng lahat. Halos mabulo na si Talia sa kanyang mga luha na kahit anong palis niya. Patuloy pa rin ang baha. Walang habas na naglalandas pa rin ng mga yun. Ayaw magpaawat at magpapigil. Magiging maayos din ang lahat, Talia. Mahigpit na yakap sa kanya ng kapatid ni Limbert nang makita ng kanyang sitwasyon. Noon tuluyang nakatulog si Limbert ay inimbitahan upang kausapin ng doktor si Talia sa kanyang opisina. Hindi na bago sa kanyang ganong senaryo kaya naintindihan niya ang sitwasyon. Hindi rin yun pwedeng ilihim kay Talia na asawa ng pasyente upang maging handa na rin ito sa mga susunod na encounter nila ni Limbert in case na hindi pa rin siya nito magawang maalala man lang. Mahirap sa una pero naniniwalang doktor na malalampasan yun ng mag-asawang pasyente. Po? Anong retrograde amnesia? Baka mali lang po kayo. I-test niyo po ulit ang asawa ko, Dok. Nabigyan ng linaw inaalala ni Talia kanina base sa reaksyon ng asawa. Nais ng igit na baka nag-hallucinate lang ang asawa. Ngunit dahil binanggit na ito ng doktor sa kanya, mukhang yun nga yata ang mangyayari. Oo naman, Mrs. Mondragon. Gagawa pa kami ng maraming test sa asawa mo. Ngunit dahil sa tagal ko na sa industriya, nahuhulaan kong ganitong nangyari sa kanya. Lalo na't ang tanging alaala na meron siya nung bata pa lang siya. Hindi niya lang na-handle nang maayos yun kanina. Pagising niya dala ng shocks. Kung ikaw ba magigising ng tanging natatandaan mo lang ay ang nag-iisa mong magulang, hindi ka ba magiging bayolente ang reaksyon? Lalo na't hindi ka pamilyar sa lugar. Hindi nagsalita si Talia. Kung gano'n ang case ng asawa niya, ibig bang sabihin, kailangan nilang papasukin sa buhay nilang ina nito? Kailangan ba nila ito para mabilis na gumaling si Limbert? Paano naman ang setup nila? Tsak na gagawing advantage yun ng ina ng lalaki. Baka pumali lang kayo. Sana nga, iha, pero imposible hindi ako maaaring magkamali. Sa dami ng mga pasyenteng dumaan sa mga kamay ko na may kagaya ng case ng asawa mo, masasabi kong retrograde amnesia ang lumalamon sa kanya. Mula pa sa doktor na kaharap ay napag-alaman ni Talia ng retrograde amnesia ay ang pagkawala ng mga alaala ng isang tao nang dahil sa head trauma na natamo niya nang dahil sa naging aksidente nila ng asawa. Isang uri yun ng amnesia na nakakalimutan itong mga pangyayari noong naging adult siya. Lahat ng mga nangyayari hindi niya matatandaan at ang tanging natitirang buo lang ay noong bata siya. Kaya naman palang malditang Taliyang naalala nito kanina at hindi ang Talia na labis na mahal niya. Yun ang naging explanation ng doktor kung bakit hindi siya nito kilala at ang tanging naalala lang ay ang ina niya. Bagay na para kay Talia ay napaka-unfair. Bakit sa lahat ng makakalimutan nito ay siya pa at sa lahat din na natitirang alaala nito ay ang kanyang ina pa. Gaano po katagal na maaring dalhin niya yun? Gagaling naman po siya, hindi ba? Hindi naman habang buhay na ganyan si Limbert. Umiling ang doktor na nasa mukha ng lungkot na lumulukob. Hindi siya Diyos para magsabi kung hanggang kailan yon. Hindi rin magiging accurate kung siya mismo magsasabi kung hanggang kailan ang amnesia.
Walang sino man ang makakapagsabi, Mrs. Samaniego. Maaaring minutes or weeks yun tumagal. Pwede rin namang months at hindi imposibleng umabot ng taon o kung hindi naman ay dekada. Depende sa case ng patient. Ang ibig kong sabihin ay sa pakikipag-cooperate ng pasyente mismo at sa kagustuhan niya rin na makaalala na kaagad. Nanlumo na kaagad sa kanyang narinig si Talia. Parang gusto niya nang sagutin ng doktor na bakit hindi nila malaman kung hanggang kailan yon. Nagtimpi na lang siya para hindi lumabas nitong sinisisi niya dito. Paano na lang ang pagsasama nila kung wala itong alaala? Magiging gaya pa ba sila ng dati? May chance pa bang maalala siya ng asawa? Paano kung hindi na yun bumalik? Anong mangyayari sa kanya? Ano ang gagawin niya? Paano kung isa siya sa mga kasong umabot ng dekada ang amnesia? Makakaya niya bang samahan pa rin ng asawa na ngayon nga'y hindi siya magawang makilala? Kahit na ng puso nitong alam niyang sobrang minamahal siya? Huwag kang mawala ng pag-asa, iha. May mga case naman na linggo lang ang buwan ay biglang nakakaalala na. Sana ganun din siya. Sa ngayon, hayaan mo na lang muna siya. Sakyan mo na lang ang gusto niya. Be with him. Malay mo kapag lagi kanya nakikita, ay maalala niya kung sino ka sa buhay niya. Mahalaga rin na pakitaan mo siya ng mga larawan niyo na magkasama. Yung mahalagang event at masaya. Gaya na lang nung unang date niyo, travels niyo at wedding photos. Minsan nakaka-trigger yun at hindi mo na lang namamalayan na bumalik na lahat ng mga alaala ng pasamantalang nakalimutan niya. Laban lang, huwag mo siyang susukuan. Sa narinig ay mas nadurog pang puso ni Talia. Paano kung hindi nga niya sukuan? Tapos napagod siya. Hindi pa rin yun pwede. Lalo na kung makakasama nilang biyanan na hindi malabong mangyari. Iniisip pa lang niya nagigising siya araw-araw at makikita ang mukha ni Eleanor. Sa mga sandaling yun pa lang ay pagod na siya. Hindi niya alam kung makakaya niya pang makipagplastikan. Kaya mo yan, Miss Mondragon. Tulalang mukha ni Talia nang lumabas ng opisina ng doktor. Sa dami ng kanyang mga nalaman, hindi niya alam kung paano pa yun kakayanin. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na dinadial ang number ng kapatid niyang si Uno. Hindi nagtagal ay sinagot naman yun ng kapatid na patulog na sana ng mga oras na yun. Pagod na pagod ito sa kanyang straight duty ng ilang araw sa ospital. Talia, kamusta na si Limbert? Marahil dala ng bigat sa kanyang dibdib na marinig niyang boses ng kapatid ay bumuhos ang kanyang mga luha. Natigilan na siya sa hallway ng ospital patungo sa silid ng asawa. Hindi alintan ng mga nurse, doktor at kapabantay ng mga pasyenteng dumadaan at napapatingin sa kanya. Private hospital yun at ang makita siya doon ng isang kilalang personalidad ay malamang normal na lang din. Hey, wala pa rin bang improvement? Bakit ka umiiyak? Kasama na yun sa buhay, Talia. Kaya dapat nahanda ka. Isa lang din yan sa pagsubok na kailangan mong malampasan. Gising na siya. Oh, kung ganoon, tears of joy yan. Pilit na pinasigla ni Uno ang tinig upang pagaanin ng mabigat na damdamin ng kanyang kapatid. Ano bang nangyari? Hindi ba dapat masaya ka dahil sa wakas nagkamali na siya? Bakit ganyan? Sobrang bigat ng iyak mo, ha? Hindi niya ako maalala, Uno. Napasinghap na si Uno sa kanilang linya na napabangon pang bigla para siyang nabingi. Okay lang sana kung lahat hindi niya maalala. Ang masaklap tanging mommy niya lang natira sa kanyang alaala. The rest wala na. Para siyang biglang naging bata. Yung taliyang natatandaan niya, yung inaaway siya at hindi ang taliya na kanyang asawa. Mami niya lang ang kilala niya, Uno. Anong gagawin ko? Sobrang nasasaktan ako. Ang sabi ng doktor, hindi rin niya daw alam kung kailan yun babalik. May mga kaso daw na taon o kung hindi ay dekada. Lumakas pa ang iyak ni Talia nang marinig ang buntong hininga ni Uno sa kabilang linya. Hindi na rin ito alam kung anong ipapayo sa kapatid. Alam niyang ang saklap noon lalo na't hindi sila okay ng kanyang biyanan ayon na rin sa sumbong ni Dos sa kanya noong nakaraan. Paano kung i-brainwash siya ng mami niya na i-divorce ako habang wala siyang alaala? Then ibigay mong gusto niya, makipag-divorce ka. Kapag nakaalala yan, sino bang nawalan? Siya, hindi ikaw. Pero wag yun ang isipin mo, baka redirection lang yan. Baka ng tadhanang mangyari para maayos ang samahan nilang mag-ina. O makabawi sila. Huwag mong pag-isipan ng negatibo, basta lagi mong iparamdam sa kanya na mahal mo siya. Kailangan mong matutunan ng pahabain ang iyong pasensya ngayon kung gusto mong hanggang dulo ay makasama mo siya.
Maaaring mahirap sa una pero kapag nakasanayan ka niya na nasa tabi niya, maniwala ka sa akin. Kahit wala yung maalalang mga nangyari sa inyo, matatandaan ka ng katawan niya, lalo na ng puso niya, Talia. Aminin ni Talia na bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam sa tinurang yun ni Uno, ngunit meron pa rin natitirang agam-agam. Basta, iparamdam mo sa kanya kung gaano siya kaimportante sa buhay mo. At ito pa, kahit naitaboy ka niya, huwag kang lalayo. Huwag kang aalis. Hindi ka niya mauunawaan. Sa ngayon kasi maging ang utak niya ang tuliro at litong-lito pa. Naguguluhan din siya sa lahat. Marami pang naging payo si Uno sa kanya hanggang sa tuluyan na itong magpaalam dito. Just send me a message, Talia, kung kailangan mo ng kausap. Si Dos din. Even mom and dad. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami sa laban na yan. Palagi kaming nasa likod mo lang. Makakaya mong lahat. Matapang ka at matatag. Anak ka kaya ni Althea at Lawrence Almeida. Nakilala ng maraming walang anumang klase ng pagsubok na inaatrasan. Namamagat na mumulang mga matang napangiti na doon si Talia. Tamang kapatid niya, hindi siya dapat maging mahina. Ngayon pa bang kailangan siya ng asawa niya? Salamat sa pakikinig, Uno. Siyempre naman, palagi akong available para sa'yo. Wag lang kapag naka-duty na ako at busy. Sige na, tigilan mo ng pag-iyak. Sayang ang luha. Mamaya makunan ka pa dyan. Tingnan mo, kakalat online ang pangit mo muka. Matutulog na ako ha. Huwag mo nang pagurin ang sarili. Magpahinga ka. Ingat ka. Ilang segundo ng putol ang tawag nila ni Uno ay nanatili pa taring nakatayo sa kanyang pwesto si Talia. Iniisip kung babalik na ba siya sa loob ng silid. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Sa bandang huli nagpa siyang bumalik. Tulog pa rin si Limbert. Muli siyang niyakap ng kapatid nito pagdating niya doon. Pagsubok lang ang lahat ng ito ninyong dalawa ni Limbert. Laban lang. Hagod ng babae sa kanyang likod. Nanatili naman siyang walang imik. Huwag mo siyang susukuan ha. Sa panahong ito mas kailangan ka niya. Adi. Kinabukasan ng araw na yun ay nagising si Limbert tanghali. Pagdilat ng kanyang mga matay nakita niya nakasubsob sa gilid ng kanyang kama. Ang babae na nagsasabing kanyang asawa. Naguhumiyaw ang utak niya nagisingit at palayuin sa kama niya. Ngunit nang makita niya ang nangingitim sa paligid na mata nito, doon tumubo ang kanyang awa. Parang may bumubulong sa kanyang hayaalang munang babae. Ang natatandaan niya ay kaaway niya ito palagi. Mali, lagi itong nangaaway sa kanya noon, kung kaya naman parang hirap paniwalaan na asawa niya na to. Sinulya pa ni Limbert ang singsing sa kanyang daliri. Kapag dakay napatingin na rin sa ring na nasa kamay niya. Mahirap paniwalaan pero paano nga nangyari yun? Imposible ng isang Talia Almeida ay magsasabi na asawa siya. Sa hinabi lang nitong kwento, pilit na ni Limbert inapuhap sa isipan niyang mga alaalang sinasabi nito ngunit natiling blanco yon. Walang laman. Para siyang nakatingin lang sa isang piraso ng papel na walang nakasulat. Asawa ba talaga kita? Paano nangyari? Mortal tayong magkaaway. Ayaw mo sa akin. Lumalim ang mga tingin ni Limbert sa mukha ni Talia. Hinawakan niyang puso niya na normal lang naman ang tibok. Pakiramdam niya ay komportable siya. Kumpara ng unang gising niya, marahan ang hinga ng babae na halatang nahihimbing. May bakas pa rin ang mukha nito ng kabataan niya na tanging natatandaan ni Limbert sa kanyang isipan. Aaminin niya habang nakatitig dito ay gandang-ganda siya sa adult version nito kumpara sa younger version ni Talia sa utak niya. At since malaki na rin siya, baka nga naman posible na mag-asawa nga sila ng babae. Bagay na gusto niyang malaman kung paano nito sila naging sila, gayong alam niya na sagad sa buto ang galit nito at ng mga kapatid niya sa kanya. Hindi kaya panaginip ko lang ito. Pinasilip sa akin ang future ko habang natutulog lang ako. Parang may sariling buhay na tumaas sa ere ang isang kamay ni Limbert at marahang humaplos na yun sa ulo ni Talia. Nang maramdaman naman yun ng babae ay gumalaw ng bahagyang mga pilik mata nito. Marahan ang hagod ni Limbert dito na parang humahaplos ng ulo ng newborn baby habang nakatunghay pa rin ang mga mata niya sa nahihimbing na mukha ni Talia. Mabilis na hinila ni Limbert ang palad na may nakapasak na karayom ng dextrose. Lalo nang makita niyang agarang nagdilat na si Talia ng kanyang mga mata. Ilang sandaling naghinang ang kanilang paningin na dalawa. Simpleng tingin na para kay Talia ay maraming bagay ang naisipahiwatig. Agad na niyang tinanggal ang ulo dito. Gising ka na pala, Limbert. Ahon niya sa upuan sabay atras ng 2 hakbang papalayo sa kama. Nagbigay naman ng kakaibang impresyon yon kay Limbert na halatang nagulat sa ginawa ni Talia. Ngunit hindi niya ibinuka ang bibig para punahin ito. Ang buong akala niya kagaya ng unang gising niya,
na igigiit nitong siyang asawa at ipipilit na kilalanin niya ito bilang ganon. Nanatiling tikom ang bibig ni Limbert na hindi inalis ang pagtatanong ng pares ng kanyang mga mata sa mukha ni Talia. Lingid sa kanyang kaalaman, habang natutulog si Limbert ay napagdesisyonan ni Talia na ibibigay niyang gusto ng asawa. Kung nais nito na huwag siyang dumikit at dumistansya, gagawin niya. Uunti-untiin niyang pagkuha ng loob ni Limbert kung yun ang kinakailangan. Kukunin pa rin naman niya ang loob nito paunti-unti nga lang. Hindi niya ipipilit dahil kada pinipilit niya, lumalayo naman ang loob nito sa kanya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, huwag kang mahihiya. Dagdag ni Talia na medyo ngumiti. Binalot na nakakapinging katahimikan ng loob ng naturang silid. Umalis ang kapatid ni Limbert para puntahan ang isa pa nitong kapatid, kung kaya naman naiwan si Talia na mag-isa lang. Dama niyang panakanak ang mga tingin ni Limbert sa kanya, ngunit hindi niya yun pinansin. Bumukas ang pintuan ng silid at niluwanoan ang bulto ng mag-asawang Salmeda. Kasabay ng pag-ahon ni Talia sa upuan na bahagyang inilayo niya sa kama, ay ang pagbangon naman din dito ni Limbert. Kasama sa alaala niyang suportang ibinibigay ng mag-asawa, bagamat alam ng mag-asawang walang maalala si Limbert, hanggang doon lang ang alam nila. Hindi nila batid ang pagtataboy ni Limbert sa anak nila na inilihim din ni Talia. Ayaw niya magalit ang mga magulang dito. Siya na lang ang hanap ng magiging dahilan niya. Mom, Dad, napuno na ng kaba ang puso ni Talia na sulyapan ng mga magulang niyang kama ni Limbert na nakatingin pa rin sa kanyang mga magulang. Halatang hindi naman nagulat ang asawa sa pagdating nila. Anong ginagawa niyo dito? Bakit hindi kayo nagsabi na pupunta kayo? Tinanggap ni Talia ang dalang pagkain ng ina na halatang siya ang nagluto. Bakit kailangan pa naming magpaalam kung dadalo kami sa inyong mag-asawa? Balik tanong ni Althea na kagad ay naramdamang kakaiba sa ikinikilos ng kanyang anak. May chicken stew ako dyan. Lagyan mo sa mangkok ang asawa mo at pakainin mo siya. Hindi porket wala siyang maalalay, pababayaan mo na siya. Kailangan niya maging malakas para kung may ibang gamot na ibibigay ay makaya ng katawan niya. Dere-derecho nitong saad na hindi na hinintay ang magiging sagot ng anak sa tanong. Hindi ka na sana nag-abala pa, Mommy. Tumagal ang tingin ni Althea sa kanyang anak na napansin niyang pagbaba ng timbang. Kumakain ka ba? Bakit pumapayat ka? Alalahanin mo na pasyente ka rin at kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi lang ang asawa mo kailangan mong alalahanin at alagaan. Mahalaga rin ang sarili mo. Tinapik na ni Renz ang isang balikat ng asawa upang sawayin ito sa paninermon na kanyang ginagawa. Huwag mo nang pagalitan. Sa tingin mo magagawang kumain ng maayos ng anak mo kung ganyan ang lagay ng asawa? Mahinahong tura ni Renz na halatang kinakampihan ng anak. Sige na Talia, kumain ka na. Bigyan mo na rin ng pagkain ng asawa mo. Alo nitong hinarap na si Limbert na kanina pa sila tahimik na pinapakinggan at pinag-aaralan ng galaw nila. Kumusta ka na, iho? Medyo bumubuti na? Marahang tumango si Limbert na iniisip na mukhang tama nga yatang sinasabi ni Talia na asawa niya ito dahil kung hindi dadalo ang mag-asawang Salmeda sa kanila. Magaan ang loob niya sa kanila kahit pa alam niyang mabigat ang loob ng mother-in-law niya na ipinapakita nito sa kanyang mga paninitig. Sana makabalik na kagad ang alaala mo na hindi na kayo parehong nahihirapan. Gustong magsalita ni Limbert, batid niya sa kanyang sarili na gusto niyang magsalita, ngunit wala naman siyang maapuhap na mga salita. Hindi niya nga maalala kung mommy at daddy rin bang tawag niya sa kanila. Napilitan siyang tanggapin ang nilagay na pagkain ni Talia sa mangkok at nilapag sa harap niya. Salamat. Ngumiti lang si Talia na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Nilagay niyang kutsara sa isang kamay ni Limbert na hindi naman na doon nagsalita. Nagsimula itong kumain. Tumabi siya sa gilid upang kumain na rin. Hindi niya malang malasahan ang linamnam ng luto ng ina na favorite niya noon. Dumalaw man lang ba dito ang mother-in-law mo? Nabitin sa ering kutsara ni Limbert sa naging tanong ni Althea sa kanyang anak. Umiling si Talia. Ang huling natatandaan ni Limbert ay nasa facility ang kanyang ina. Ibig bang sabihin noon ay nakalaya na ito? Kung ganun, bakit hindi man lang ito pumunta? Hindi pa rin ba ito nagbago? At kagaya pa rin ng dati na ibang priority at hindi siya kabilang doon? Sumakit ang dibdib niya na parang bahagyang nanikip. Naisip na sana hindi na lang ang ina ang kanyang naalala. Ito na lang sanang nakalimutan niya tindi ang asawa. Bakit hindi? Mula nang magising ang anak niya, hindi pa siya pumupunta? Hindi na nga niya binantayan. Althea, putol sa kanya ni Renz na makitang napipiko na doon ang kanyang asawa. Hayaan mo na munang kumain ng maayos ang mag-asawa bago magtanong. Sa ginagawa mo, mawawalan sila ng gana. Umismid,
Yun ang naging reaksyon ni Althea sa kanyang asawang hindi niya malaman kung kapi ba sa dating tong babae o gusto lang nitong matiwasay na kumain ng mag-asawa. Malakas ang pakiramdam ni Althea na hindi nagkakasundo ang kanilang mga anak. Hindi kagaya dati, ang mga mata ng anak niya eh. Oo na, hindi na ako magsasalita. Hindi rin gaanong nagtagal doon ang mag-asawang Salmeda na nangakong babalik sila kinabukasan. Hindi na rin pinilit pa ni Althea na pag-usapan nilang ina ni Limbert dahil halatang ayaw yun ng kanyang anak. Kung kailangan man ng karelyebong magbabantay, magpapadala kami ng ilang maid na makapagpahinga ka naman. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, Talia. Kailangan mo ring magpakalakas. Maliwanag? Mahigpit na niyakap ni Talia ang ina na kung hindi lang kaharap ang kanyang ama at asawa ay pihadong umiyak na siya at nagsumbong na si ina na nahihirapan na siya sa kanilang sitwasyon doon ni Limbert. Opo, mami. Narito naman pong kapatid ni Limbert kaya hindi naman po gaanong mahirap. O siya, sige. Pinapaalalahanan lang kita at mahirap na pati ikaw ay maging pasyenteng bigla. Inihati ni Talia ang kanyang mga magulang sa labas ng pintuan ng VIP room ng kanyang asawa. Hindi nagtagal ay bumalik na rin siya sa loob. Naabutan niya si Limbert na nakaupo pa rin sa kama, naghihintay. Sinulyapan niya ito tinignan ng lalagyan ng pagkain kung naubos niya na bang laman. Ubos na yon. Konting sabaw na lang. Lumapit siya dito matapos na maglagay ng tubig sa baso upang ibigay kay Limbert. Ibig sabihin nakalabas na rin ang mommy ko sa facility. Natigilan si Talia sa paghakbang niya papalayo upang iligpit ng mangkok na pinagkainan ng asawa. Nilingunan niya si Limbert ng mga matay nakatingin na sa kanya. Naghihintay ito ng kasagutan sa tanong. Nakalabas na siya na ayon sa'yo before ng kasal natin nangyari. Tumangot-tango si Limbert na nang mabanggit ni Talia ang kasal ay muli nahulog doon ang isipan. Kasal sila? Ibig sabihin seryoso nga talagang mag-asawa sila ng mortal niyang kaaway noon. Pwede bang tawagan mong mommy ko? Gusto ko sana siyang makita. Iiling na sana doon si Talia upang tutulan ang nais ng asawa ngunit sa bandang huli ay tumango siya. Sige, mamaya papatawagan ko siya sa nurse station. Wala akong phone number niya. Pagkasabi noon ay tuluyan ng humakbang si Talia palayo sa kama ni Limbert. Doon pa lang siya naging sagot ng babae na hula na kaagad ni Limbert na malamang hindi magkasundo ang asawa at ina niya. Malamang, ano pa bang aasahan niya? Imposibleng magkabati sila nito dahil galit na galit dito si Talia. Pinanood ni Limbert na magligpit ng pinagkainan nila si Talia. Habang nakatingin dito, hindi niya ma-imagine kung paano nagsimulang magkaroon sila ng relasyong dalawa. Hindi niya talaga lubos maisip. Para ang imposible noong mangyari. Hindi kaya siyang patay na patay sa babae? Paano yun nangyari? Nahigit na ni Limbert ang hininga nang makitang papalabas si Talia ng silid ng kanilang kinaroroonan. Sandali, saan ka pupunta? Puno ng pagtatakang nilingon na siya ni Talia na kanina pa nararamdaman ng ginagawang obserbasyon ni Limbert sa kanya. Hindi niya lang to pinansin. Bakas pa rin kasi sa mata nitong pagtataka. Sa nurse station, hindi ba't gusto mong papuntahin ditong mami mo? Patatawagan ko na siya. Napaawang ang bibig ni Limbert na bagamat puno pa rin ng agam-agam ang kanyang isipan, hindi niya maintindihan kung bakit panatag ang tibok ng kanyang puso kapag kasama ang babae. Marahil ay dahil siguro talagang mahal niya ito. Hindi niya nang maalala ang mga pangyayari sa nakaraan nila ni Talia. Babalik din ako kaagad. Asawa kita at hindi ko magagawang abandonahin ka dito ng mag-isa. Makahulog ang tura ni Talia na tuluyan ng lumabas sa pintuan. Naiwan si Limbert na nakatingin pa. Medyo nananakit ang ulo ni Limbert pagkaraan ng ilang sandaling mawala sa paningin niyang bulto ni Talia. Mariin niya nang ipinikit ang mga mata habang hawak niyang sentido na para bang binabarena. Pagangat ng kanyang paningin at pagtigil ng sakit ng kanyang ulo, may panibagong malang alaala siyang nakita sa kanyang isipan. Yun ay kung paano sila nagsimulang magmahala ni Talia. Namasa ng bawat sulok ng kanyang mga mata. Tama ngang hinuha niya. Pareho sila na patay sa bawat isa. Madam, hindi man lang po ba natin bibisitahin si Sir Limbert sa ospital? Tanong ni Janice nang dalhan ng pagkain si Eleanor sa kanyang silid. Iginiit niya yon dahil mukhang nakalimutan na ng amo ang tungkol sa anak nitong nakarate at wala pa ring malay noong huli nilang punta sa lugar. Baka po nagising na yon. Itinaas ni Eleanor ang kanyang isang kamay upang patigilin ang litanya ng kanyang caregiver. Hindi pa yun gising. Ibinilin ko naman sa kanyang doktor na oras na magising siya, tawagan niya ako. Kampanting sagot ni Eleanor na hindi man lang kakabakasan ng lungkot at pag-aalalang mga mata sa tunay na kalagayan ng kanyang anak. May natanggap na ba tayong tawag? Hindi ba't wala pa naman? Yung asawa po ni Sir Limbert, hindi man lang natin dadalawin? Kunot na mga noong nilingon na ni Eleanor si Janice.
ay pinakitang hindi na niya gusto ang daloy ng utak nito. Ni ayaw nga niyang mabanggit ang tungkol sa babaeng yon dahil nasisirang araw niya. Kung hindi nga lang kalabisan, gusto na lang niyang mangyari na huwag na lang magising ang maldita niyang manugang. Hibang ka ba? Bakit naman natin siya pupuntahan? Tanong nito na para bang required na sagutin ni Janice ang katanungan niya. Nakita mo naman kung gaano kagaspang ng ugali nun. Tapos, bibisitahin natin? Hindi ako magpapakababa sa kanya. Siya dapat ang lumuhod sa akin para tanggapin ko siyang asawa ng anak ko. Ganyan ang nangyayari sa mga taong sawail sa nakakatanda. Napapahamak. Napakamaldita eh. Gustong igiit ni Janice na kahit na ganun ang pangyayari ay kailangan pa rin nilang magtungo sa ospital para sa mag-asawang humaharap sa matinding krisis ng kanilang buhay. Hindi nga nila alam kung may nagising na ba sa kanilang dalawa o ano. Mula nang iwan nilang anak ng kanilang amo, wala na silang naging balita pa. Hindi naman nag-reach out kay Eleanor ang side ng manugang nitong si Talia upang balitaan sa mga nangyari. Naintindihan naman yun ni Janice. Ngunit si Eleanor na bilang ina ng isa sa mga pasyente, hindi ba dapat nandun ito at naghihintay na magising ang kanyang anak? Ngayon niya napagtanto kung saan galing ang galit ng anak nitong si Limbert noon. At kung gaano yun kalalim. Tsak na malulungkot po madam si Sir Limbert kapag gising niya at walang nagbabantay sa kanya. Paano kung hindi pa rin po gising ang kanyang asawa? Sino nga hanapin niya oras na magdilat ng mga mata? Manahimik ka nga, Janice. Bakit hindi na lang ikaw ang pumunta doon at makibalita? Tutal atat ka, ha?